sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Sana naman, pagdating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit na sinasalanta, kahit paano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagyan natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the children. May panawagan po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sana po ay tumulong tayo sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyong Pepito. Actually, pati yung mga nakalipas na bagyong Christine, andyan pa rin po, ha? Marce, ayan, Ophel. Kaya ang pakiusap po ng ating Pangulo, abay, baka wag na munang masyadong magdaos ng mga mararangyang Christmas party ngayong Kapaskuhan. Baka pwede tayong tumulong sa ating mga kabayang sinalanta ng kalamidad. At yung mga nasa gobyerno naman, abay, ayan. Siguro dapat pangunahan din ng mga department head, secretaries. Ayan, pangunahan din po yung pagbigay ng ayuda, suporta sa ating mga kababayan. Grabe ha, ayan, Diyos marhay sa naaga sa Indugabos. Governor Kuya Joseph Kuwa ng Catanduanes, grabe dyan mahabigan ha. Parang dinapurak ng Yolanda, 500 ang kabahayan kaagad po yung mga winasak ang bahay dyan. Nako, Secretary Jerry Acosar, abay kailangan ng mass housing dyan na matitibay ha. At dito naman po sa Nueva Vizcaya, abay grabe po mahaibigan ha. Abay isang bahay ang natabunan ng landslide. At 7 miyembro ng pamilya ang namatay, kasama po ang mga menor de edad. Kaya mukhang hindi masaya ang Pasko natin. Kayo po mga kababayan, ano ba ang pananaw po ninyo ha? Kayo ba ay sang-ayon sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Naiwasan muna ang mga mararangyang Christmas party ngayong Kapaskuhan. Ayan, mamaya alamin nga natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Ito po ay ginawa na natin noon. Siguro pwede pa naman nating gawin ito.
Actually, iba mga brethren namin, ipapasalamat kami sa ating Grandmaster sa Freemasonry, ha? Abay sa pong ni Grandmaster Most Worshipful Ariel Kayanan. Abay mga past Grandmasters, ayan, sina Most Worshipful General Tom Rentoy. Abay may mga nagpasimula na po sila ng mga ganitong campaign para matulungan po imahabay nating sinalanta ng Bagyo Baha. Ayan. So tuloy-tuloy ang mga brethren, ayan mga kuyang, at siyempre ang ating DCRA Operation Tulong. Ayan, maraming salamat po sa mga donors natin at kahit papano sa munting paraan ay nakapagbigay po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Abay marami tayong issue ngayong mahabigan, ha? Abay ang Pangulong Marcos pala ay pupunta ngayon sa Catanduanes. Abay mag-ready ka na diyan Kuyang Governor Joseph Cua, ha? Abay ngayong humupa na ang bagyo. Ayan, dyan man tayo bilib dito kay Presidente. Ayun, sip-sip tayo ng konti. Abay, sabay tama lang na mamahabigan na yung mga ganyang sinasalanta ng bagyo. Mainam po Mr. President na anino nyo man lang, ha? Ang makita sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad, masaya na po ang ating mga kababayan. Lalo kung dagdagan mo pa ng mga relief goods yan, ayuda, ha? Ayan, Secretary Rex Gatchalian, abay, ready na tayo dyan. Andyan na ba? Ha? Okay, sige, ha? Aba pati ang mga taga Air Force. Sino nga ba yung kuyang natin sa Philippine Air Force? Abay sila po ay all out ngayon ang suporta paghatid ng relief goods sa probinsya ng Catanduanes. Daming bayan. Alamin nga muna natin ang report mula sa Malacanang. Anong oras ba lilipat ang Pangulong Marcos sa Catanduanes? Standby Edniel Parosa. Abay, dumating na ba yung ayuda ni Uncle Sam? Ha? Abay, kaya bang lumanding pa yung C-130 sa airport ng Virac Catanduanes? Standby Edniel, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Edniel, Maisel, anong oras tutulak ang Pangulong Marcos sa Catanduanes ngayon? Miss Let, please come in. Good morning. Good morning, Lakay. Biyahing Catanduanes, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para silipin ang lalawigan na matinding sinalanta ng bagyong Pepito. Unang magsasagawa ng aerial inspection ang Pangulo para makita ang lawak ng pinsala ng bagyo sa lugar kung saan unang naglandfall ang super typhoon. Pangungunahan rin ito ang situation briefing para alamin ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng kalamidad at kung ano pa ang pangangailangan ng mga tao. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Catanduanes, bit-bit nito ang tulong sa mga apektadong residente. Lakay? Sino-sino mga kasama ng Pangulong Marcos na pupunta sa Catanduanes ngayon, Miss Let? Siyempre, Lakay, full force muli ang kanyang gabinete. Kasama niya si Secretary Rex Gatchalian, na actually nauna na kahapon pa. Si DPWH Secretary Manny Bonoan, maging si DOLE Secretary Benny Laguesma, at siyempre si DILG Secretary John V. Cremulya at iba pang mga opisyal. Abay, wag kakalimutan si Secretary Acosar. Abay, kailangan ng pabahay. Matibay na pabahay sa mga kababayan nating dinapurak. Sinalanta ang mga bahay doon. 500. Diyos ko, kadami niyan. Oo, Lakay. Actually, kapag ganyan, pagkatapos ng bagyo, kasama yung mga materyales sa pagkukumpuni ng bahay na sa ipinagkakaloob na tulong ng pamahalaan. Ayan, kailangan matitibay yung mga materyales sa parang cherry looms GI ni parang Elmer ngo, ha? Okay, so anong oras lilipad ang Pangulo? Anong oras asahan sa Catanduanes, Miss Let? Alas 9:30 ngayong umaga siya inaasahan doon. Nandun na. So nasa ere na ang presidente ngayon, ha? Ayan. Wala pa siguro. Mabilis lang naman siguro yung makakarating. Pero, ayan. Ngayong umaga ay, bibisita si Presidente sa Catanduanes. Kaya, aabangan siya ng ating mga kababayan doon. Sabi mo nga, malaking bagay kung napupuntahan sila ng Presidente kapag ganitong panahon. Siyempre, nararamdaman nila na hindi sila pinababayaan. Correct ka dyan. Okay, maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Balik sa'yo, Lakay. Ayan, Governor Joseph Cua, abay mag-ready ka na dyan, ha? Ayan,
Abay, 9 o'clock daw pupunta ang Pangulong Marcos dyan sa inyong probinsya. When we hit a certain Standby, Edniel Parosa, ha? Ayan. must come together. Kaya tanong natin mahabigan ni, siyempre kasabay po nito, may panawagan din, apila din ng presidente. Na sana po sa mga kumpanya, yan, private, lalo sa mga government agencies. Bawasan daw po ang marangyang Christmas party. Pabor po ba kayo dyan? Kami rito, pabor. day by day. At oy nga pala ha, may mga brethren, mga worshipful masters, mga DDGM ha. Abay, ang ating Grandmaster Ariel Kayana ni may direktiba din sa ating mga lodges You know na tumulong din sa ating mga kuyang at mga kabayang sinalanta ng bagyo. Samantala ang Philippine Air Force naghatid na at nagsasagawa na ng aerial survey at naghatid na rin ng relief goods sa Catanduanes ba? Ano itong mga relief goods na dinaba dyan? Marami ba, Edniel? Ha? it's true, we'll make a better. Alamin natin ang pinakagrabe yatang sinalanta, yung panganiban, ano ha? Abay, kumusta ang bayan ni parang Andy Vital tsaka si Reste de Quiros, yung Bagamanok, ha? Grabe din kaya ang tama dyan sa Catanduanes. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa mula sa Philippine Air Force. Edniel, please come in. Edniel. Lakay, isang araw nga bago ang inaasang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Catanduanes ngayong umaga, nakapagdatid na ng paunang tulong ang Philippine Air Force sa probinsyang unang tinamaan ng Super Bagyong Pepito. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Bon Castillo, umabot sa 1,300 family food packs ang inisyal na nailipad ng C-130 nito mula sa Mactan, Cebu patungo sa Virac. Gayon din, nagsagawa na ng rapid damage assessment at needs analysis itong Black Hawk helicopter naman buming papawid sa buong isla. Nakikita dyan sa mga kuwang ibinahagi ng Air Force at ipinalalabas kayo sa RHTV yung mga nagtumbahang puno at mga wasak na kabahayan sa ilang area ng probinsya. Sa atin mismong panayan kay Governor Joseph Cua ng Catanduanes, sinabi niya ang pinaka-apektado talaga ay yung northernmost part ng isla, partikular yung Panganiban at yung binamagit mula kayong Bagamanok ay isa doon sa mga unang sinalanta ng bagyo. Sa pamamagitan nitong assessment na ito ng Air Force na malamang hawak na ngayon ng presidente, maaral umano ng gobyerno kung saan pwedeng targetin yung mga susunod pang tulong, lalo na yung pagdadala ng mga construction materials gaya ng nangyari noong bagyong Julian dyan naman sa area ng Batanes. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para Edniel, si Jiel Pareño nga pala ang chief ng Philippine Air Force, ano ha? Abay, sila ba ay kasama sa grupo ng Pangulong Marcos na Commander-in-Chief na pupunta ng Catanduanes ngayon? Walang impormasyon lakay kung kasama si General Pareño mismo doon sa lilipad, pero kapag ganyan, usually mga cabinet secretaries ang kasama ng presidente, lalo na yung mga in charge doon sa relief at reconstruction ng mga kabahayan na yan. Pero always ready naman lakay ang Air Force at assets nito yung ginagamit gaya nitong C-130 at Black Hawk helicopter sa pagsagawa hindi lang ng aerial survey kundi pagkarga ng mga relief at construction materials kung kakailanganin diyan sa nasabing lalawigan. Abay, madilim ito. Kagabi pa sila nagsasakay dun sa C-130 plane ng mga relief goods sa Edniel? Oo, mukhang madaling araw yan. Madaling araw ngayon? Oo, kasi kahapon by November 18, mataas ang sikat ng araw naman nung nagsagawa sila ng aerial assessment doon sa nasabing lugar. So at least bago dumating ang presidente, nauna na yung mahigit 1,000 food packs at to follow yung mga kakailanganin pa once na dumating dyan ng Pangulo siguro kapag nakita niya yung mga immediate yung karagdagan pang pangangailangan ng ating mga kababayan sa Catanduanes. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, ayan. Yung apila po ng Pangulong Marcos na iwasan daw po ang mga mararangyang Christmas party ngayon. Ayan, ginawa na natin ito noon, pwede pa rin po natin gawin mahabigan, ha? Abay, instead na gumastos tayo ng malaki sa mga Christmas party natin, hindi naman sinasabing itigil ang Christmas party, ha? Makapag-share man lang doon sa ating mahabayang sinalanta ng bagyo.
Alamin nga natin report mula kay Val Gonzales. Ayan, alamin nga natin reaksyon ng ating mga kababayan. Ang ating mga sa bagay tayo mga Pinoy, maawain po tayo, mahabigan ha. At sabi nga ginawa na natin ito, kaya pa rin nating gawin yan. Ayan, kaya ang tanong po natin dito mahabigan sa inyong aming mga kababayan. Kayo po ba ay at sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan? Saan po ba kayong iwasan muna ang magarbo at magastos na mga Christmas party? Ha? Alamin natin report mula kay RS number 5, Ninong Val Gonzales. Ito si Val yung ipaparaffle niyang paano mo yan? Paparaffle mong ref tsaka TV, Val, ha? Ibebenta mo na yan at idodonate ba o paraffle pa rin? RS number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Mukhang nakikisa yung ating mga taong bayan na mayor dun sa atas, direktiba, utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iwasan na yung magarbo at magastos ng mga Christmas party dahil lahat ng makausap natin sang-ayon dahil nahahabag sila doon sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa bahagi ng Northern at maging dyan sa Northern Luzon, maging dyan sa Southern Luzon. Lalapitan ko lang itong isang may-ari ng sikat na restaurant dito sa Scout Pentibella dito sa Quezon City. Anong reaksyon po ninyo? Ang sabi ng Pangulo sa mga government agencies, iwasan yung magarbong Christmas party. At tama naman po yun, di ba? Kasi lalo na, nasa lang yung mga kababayan natin, ang dami. So, mas magpaganda siguro na ibahagi na lang muna sa kanila yun. Di ba, itulong na lang muna natin sa mga kababayan natin. Mas maganda pa yun. Ayan. Taga saan po ba kayo ng probinsya po ninyo? Pangasinan. Pangasinan ay isa rin doon sa Sinalanta, bagamat mas matindi yung pagtama doon sa Northern Luzon. Kayo bilang isang small entrepreneur, ano naman ang magiging ambag ninyo? Dahil ang sabi ng Pangulo ay mag-donate naman tayo doon sa ating mga kababayan. Magkaroon tayo ng compassion. Ay, sa amin naman po, matik naman po namin sa amin yun. Sa taon-taon, hindi naman po kami pumapalya doon na talagang kailangan tumulong ka kung meron ka, kahit konti. Anong particular na ginagawa po ninyo taon-taon? Namimigay kami ng pagkain, mga old clothes, yan. Saan namimigay? Dito? Dito po. Ayun. Kung sino yung mga namamas na ngailangan. Ayun, maraming salamat. Anong pangalan po nila? Jen. Si Miss Jenny. Miss Jenny dito sa may-ari ng isang tindahan dito sa Scout Pentibella dito sa Quezon City. Mayor, pakinggan din natin yung iba pa natin nakapanayam. May ating mga nakausap kung anong reaksyon nila sa atas ng Pangulo. Narito po. Tama po yung utos ng Pangulong Bongbong Marcos na iwasan na yung mga magarbong Christmas party. Ilaan na lang po para sa mga nangangailangan ng tulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Tama lang naman yun na lalo na ngayon maraming bagyo, maraming mga nasalanta, maraming mga nawalan ng hanap buhay. Tama lang na mag-Christmas party sila pero hindi naman yung masyadong magarbo. Yung tama lang. Itulong na lang yung ibang yung ibang pondo. Oo, yung ibang pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. Ayan, so positibo Mayor, positibo. Sang-ayon ng lahat dun sa atas ng Pangulo na iwasan yung magastos na mga Christmas party, lalo't ilang hakbang, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, ay araw na ng mga Christmas party. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. So yan po mga habigan, ayan na at least positive po ang reaksyon, damdamin ng ating mga kababayan. Tulungan natin ang ating mahabayang mga tinamaan po ng kalamidad, bagyo, baha. Samantala, pero kahit na ganyan po ang nangyari mahabigan, hindi naman natin pipigilin ng Pasko, ha? At hindi naman natin pipigilin yung mga mamimigay ng aginaldo, ha? Katulad na itong si Ninong Sherwin Alfaro, ayan, mamimigay naman ng rain or shine, rain or storm, rain or flood, ha? Tuloy po ang pamimigay ng aginaldo ng ating Ninong ng Bayan, Santa Claus ng Bayan, at siya ay nasa
Nandyan sa inyo ngayon, Junior Warden, Kuyang Rolly Masangkay. Abay, nasa Pasay. Ayan, Barangay 193 Pildera, Pasay City. Sige. Para sa mga taga-Pasay, abangan niyo po ang ninong ng bayan niya na Sherwin Alfaro at may bigyan ng limpak-limpak na aginaldo. Oras, ninong Chief Justice Alexander Jesmundo. Alas 8:28. Ang balitang ito. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng ating mga viewers, listeners. 36 days na lang, Lakay. Pasko Isang na. buwan na lang, Pasko na. Ha? Grabe, Ayan. Lakay. Parang dati senior citizen lang yan, Ngayon Ngayon parang 36 na. 36 days na lang na kaya. Parang nagmumurang kamyas na ngayon. Ganun na yun, pag 36. Ano ba yan, Lakay? Ang bilis ng panahon talaga, Secretary Benhar. Ha? Ayan. Nasa ating linya na ba? Akala ko kasama sa Catanduanes ito. Wala na nga pala sa DILG. Wala na, Lakay. Nasanay ka lang. Oo nga. Eto sipag-sipag din ito. Kung nasa gabinete pa siguro ito baka malamang sa malamang, Lakay. Nasa Catanduanes yan si Sek. Baka kahapon nasa Catanduanes na ito. Nasa ating linya po mabigyan ang dating DILG Secretary Benhar Abalos. Hindi ko malamang kung nagpapasalamat siya at wala na sa DILG. Bakit naman? Siyempre kung nasa DILG pa, mag-iikot siya, talagang mag-iikot. Sa dinami-dami ng mga dinapurak ng mga bagyo. Oo, grabe, Lakay dyan sa Panganiban, Bagamanok. Ayan, maraming lugar dyan, Lakay, sa Catanduanes. Halos buong rehiyon yata. Hindi pa nakakaon yung mga kabayan natin sa Ilocos, Cagayan Valley, ayan, Aurora. Bicol, Diyos ko. Anyway, nasa ating linya mahabigan ang dating DILG Secretary Benhar Abalos. Secretary Abalos, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Ay Deo, magandang umaga. Of course, Sister L, magandang umaga. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, magandang umaga po. Abay, parang fresh na fresh ang Secretary Abalos ngayon, wala na sa gobyerno. Parang sa hiyang na hiyang kay Sek ang... Umiikot din. Umiikot din. Yung magawa din ng konting nakikiisa sa ating kababayan sa mga napinsala. Anyway, Secretary Abalos, sir, siguro pagka nasa DILG pa kayo, kasama nyo ang Pangulong Marcos ngayon, pero may appeal ang direktiba ang Pangulong Marcos sa mga government agencies na iwasan mo ang mga magagarmo marayang Christmas party ngayon at yung parte noon na nagagasin sa Christmas party ay itulong na lang sa ating mahabayang sinalanta ng Bagyo, Secretary. Sang-ayon po ba kayo dyan sa mga ganyang direktiba ng Presidente? Well, tama naman yun, no? Kasi alam mo, ang Pasko ay espiritu ng pagbibigayan, the spirit of caring, sharing, and giving. So, imbis na gamitin natin sa alak o sa ibang mga pagkain, i-share na lang natin sa mas nangangailangan nating kapatid. Ako yung sumasangayon na kasama Deo. Ayan, at bilang isa ng private citizen na Secretary Benhar Abalos, so ano naman po ang inyong role ngayon? Ano ba ang ginagawa niyong kampanya para makatulong din sa ating mahabayang sinalanta ng kalamidad, Secretary? Well, meron po kaming foundation, yung aking anak na namatay, si Shara. Ito'y 20 years na Shara Marie Foundation. At kami ikot po para magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nung nakaraan po, of course, ito'y
sa Bicol, sa Batangas at sa iba pang mga lugar. Ngayon po mga sa norte ay inaayos na po namin itong pagtulong po namin. Ito pong aking panganay na anak, siya po ay 19 years old at siya ay nagtuturo ng katekismo at siya ay nagkakit at in just one day she died of E. coli infection. No? So instead of grieving, ginawa po namin itong isang foundation. Through her memory, nabubuhay po siya. Ganun po ang ginawa na aming pamilya. Ayan, ganda. Hindi natin masyado nababalitaan yan. At least nababanggit mo, Secretary, sir. Oo. Anyway, Secretary, sir, ayan. At bilang kayo po ay naging mayor ng 15 years ng Mandaluyong at ilang years din po yung naging DILG secretary. Ayan, at meron din kayong mga pabahay. Abay, ano ba ang kailangan nating pabahay kaya dun sa Catanduanes? Kasi 500 houses, Secretary, sa yung winasak ng bagyong si Pipito. Ha? Ano kaya ang magandang pabahay dun sa mga prone areas, typhoon prone areas ng mga probinsya, Secretary, sir? Well, meron naman tayong DSUD, pero siguro dapat tignan na natin ang dinadaanan ng bagyo, kamukha ng Bicol, part ng Catanduanes nga, at siguro yung tama at takmang design. Pero una-una kasamang DEO, importante rito yung lokasyon, no? Lalo yung mga talagang danger zone at binabaha. Talagang tutukan dapat yan dahil of course nangyayari yan. Kung magawa natin ang paraan na magkaroon ng water impounding, kung ano pa man na magawa yan ng DPWH, pero pansamantala itong danger zone na to ay dapat talagang matutukan. Speaking of housing, sa amin kasi sa Mandaluyong nung araw, ginawa namin, alam mo ba yung release ng tren? From Pasig River to San Juan River, lahat ng nakatira nung araw dyan ay quote-unquote informal settlers or natawag nating squatter. Oo, so ginawa namin ng ama ko, binili po niya sa Philippine National Railways, giniba po namin yan at yung gitna para lumuwang at makapasok fire truck, mga rescue teams, no? Kasi dapat kanya pagpaplano eh. At tapos kung di ako nagkakamali, ang hulog lang noon mga 20 pesos, 10 piso. At ngayon po, lahat sila, libo-libong tao sa Mandaluyong na nabiyayaan, sila po'y landowners na, hindi na po sila quote-unquote informal settlers, lahat po sila may titulo na. No? So, ang point ko po is dapat maging innovative ka lang sa ganitong mga programa. Secretary Sir, bilang kayo po ay ang Mandaluyong po noon ay kinilala bilang Tiger City ng Metro Manila. Tiger po? City, Ito po ay may kinalaman sa magandang pagpapalago po ng ekonomiya po ng lungsod. Secretary Sir, ano po ang pwede nating maibigay na tips doon sa ating mga alkalde po, hindi lang po dito sa Metro Manila, maging sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, partikular na din po doon sa lugar na kumbaga po nagsisimula pa lamang po hindi pa po ganong kalaki yung kanila pong kinikita ng kanila pong lugar. Ano po ang tips ng isang secretary, former secretary at dati pong alkalde ng Mandaluyong? Noong araw po kami ang pinakamaliit na lungsod sa Kalakang, Maynila. Nasa amin pa ang mental hospital, kaya kung tawagin kami, Lakay, Sister, ka ba? Oo, yun nga, Sek eh. Tapos meron pa kaming pero nanaginip kami. Kung kaya't ginawa namin ito, sabi namin ang dugo ng isang ay ang investors. No? So, ginawa namin na talagang business friendly. Kung may papasok sa amin, bigay kagad ang lisensya. Kung may mangungutong, tatanggalin namin sa trabaho yan. Talagang hinikpitan namin ito. Kaya ang daming pumasok sa amin. Alam mo, ang San Miguel ay nasa Mandaluyong. Largest ang United Laboratory, largest hospital, nasa atin. Ang Banco de Oro, nasa amin. No? So talagang hindi kami pinanganak na mayaman. Mahirap po nung araw Mandaluyong talaga. Ang kita namin ay siguro mga less than 200 million nung ako'y naging alkalde. Pero ngayon ay higit kumulang mga 6 o 5 billion na po. No? Talagang by leaps and bounds. Because of one thing, yung po mga investors. Pero isa lang naman ang hinihingi ko sa kanila nung araw. Sabi ko, sige, lahat ng tulong bibigay namin sa inyo. Kung may nanggugulo sa inyo, kami bahala. Maganda ang peace and order, etc. Pero ako isa lang. Basta all things equal. Basta pantay-pantay naman. Baka pwedeng mga tiga Mandaluyong matulungan nyo rin sa trabaho.
para may pagmamahal naman. Yung trickling down effect ang tawag po ron, no? Kaya yung employment rate namin gumanda, no? At sunod-sunod na po yun, no? Sumama na rin edukasyon. Tignan mo, edukasyon namin kailan lamang Deo at Sister Elle, kami ang National Achievement Test. Ibig sabihin yung pinakamatalinong bata sa buong metro, sa buong Pilipinas ay nasa Mandaluyong. Ito yung konektado naman sa ano. At dahil nga dito, pinirang kami sa negosyo, the most business-friendly city sa buong Pilipinas. At nabigay yata kayo ng mga free laptop sa mga estudyante at maging mga public school teachers sa Secretary Abalos, sir. At may allowance pa. May allowance pa? Mayroon pang pa-allowance na kay si Secretary. Opo. Meron po yung aming mga high school student, no, meron po 'yan. And of course, laptop sa mga hindi lang mga bata, kasama na rin po yung mga guro. No? Pati talagang edukasyon. Maganda kasi partnership namin ni Congressman Boyet Gonzales. Halos na rin po kami. So hindi kami nag-aaway, isa ang goal namin, nagtutulungan po kami ng husto. Maganda mga programa at hindi naman niya makikita sa pagtulong mo. Tingnan mo yung output Tingnan mo yung resulta ng National Achievement Test. Tingnan mo kung nasa mga estudyante mo. Tingnan mo yung number of employment, even the poverty level. No? Magandang poverty level namin. Halos kami na yata isa sa pinakamaganda sa buong Pilipinas in terms of na-improve namin ang poverty level namin. Isa sa pinakamaganda. Naku, baka sabihin na Secretary Abalos, naku, si Secretary Abalos, ibalik sa Mandaluyong. Ayan, huwag nang patakbo yung senador. Magulat-gulat kasi binoto ka mayor doon nilagay. Ben-Hur Abalos. So itong mga karanasan mo ginawa mo sa Mandaluyong, Secretary Abalos, sir, paano mo isasakator sa nationwide para itong mga magandang ginawa mo sa Mandaluyong may patupad din sa iba't ibang dako ng bansa o nationwide, Secretary? Alam nyo, ako'y naging mayor, congressman, naging MMDA chairman, naging secretary ng DILG, no? Tapos naging presidente pa ako ng lahat ng alkalde ng Pilipinas. Nakita ko na yung mga gaps, yung mga dapat nating punuan sa batas natin, yung tutukan natin sa batas, no? Kaya dahil dito unang-una, meron kang batas pero yung mag-i-implementa nito, si governor, mayor, lahat. So dapat yung vehicle nito tama. At yun ang tinatawag na local government code. Ito yung pro na nagsasaad, ano ba responsibilidad ni mayor? Ano responsibilidad ni gobernador ng national? Kasi kung minsan nagtutukan mahirap. No? Kunyari na lang, nakalagay, ito yung 1991 pa yung local government code. Isipin mo naman, 30 years ago na ito, sinasabi papagawa ng kalye ng barangay ay ang barangay. Sinong barangay may kaya niyan, di ba? Hindi kaya ng barangay na magpagawa ng kalye. Maski eskwelahan. Ang sinasabi, LGUs magpapagawa. Hindi nila kaya yan. Talagang dapat ang national government. Even yung nung COVID, dumatay ng COVID, mga probinsyang mahihirap. At nakasaad sa local government code, ang dapat magpa-roon ng tertiary hospital, yung mga specialization, ay ang mga probinsya. Hindi rin nila kaya yan. So kawawa yung mga mamamayan. It should be the national. No? Kaya siguro ito'y dapat isa-isahin, no, para mas maganda ang serbisyo sa ating mga kababayan. Ayan, kaya po kayo pinagkalooban na United Nations Public Service Award, bilang pagkilala po sa inyong mga programa, lalo sa mga batang PWD Secretary, sir. Yung United Nations na yan, kasi alam mo, Deo, kung ikaw ay mahirap at may special child ka, napakabigat. Therapy, ayan. So nakita ko yung bata nakakulong, nakatali. So ginawa ko ng paraan yan, tinawag kong therapy, education, assimilation of children with handicap. Naka-focus doon at in-empower ko yung magulang. So kinukwento ko yan, pati yung mga doktor, lahat, may therapy kami. At hanggang ngayon, kasi nakakatakot ko yung mamatay yung mga magulang. Ano mangyayari sa bata? Kawawa naman. Diba? Kawawa naman. So yan, tinuturuan namin iba mag-baking, binabahay-bahay namin. So nilaban namin sa United Nations, nanalo yan. United Nations Public Service Awards sa Medellin, Colombia. At ito'y template for all countries in third world na maging template, maging ehemplo sa kanila.
Sana maging template din sa lahat ng mga LGUs natin na Secretary Sir, Oo, kasi tama, dito tama. sa atin maraming mga batang ganyan po may kapansanan. Mahirap kasi kung mamatay yung guardian, yung iba dyan pinamimigay. Nakita ko pinamimigay. Nakakaano ng puso talaga. At yung nag-aalala sa amin, kung isa sila yung tatay yung magulang. Pero yung mga magulang, ini-empower namin na anghel yan. Dapat makakita ng magulang. At hanggang ngayon, buhay na buhay at yung programa, matagal na rin yan. Halos 15 years na yung programang yan. Sa ibang issue, Secretary Abalos Sir, nung kayo po ay DILG Secretary, ayan, napababa po ang crime rate dahil hawak nyo ang PNP, kayo ang chairman ng NAPOLCOM. So, ano ba ang mga ginawa nyo dyan na dapat ipagpatuloy? Well, importante kasi dyan, tignan natin yung datos mismo, yung crime efficiency, crime clearance, of course, yung crime rate na tinatawag. Kasi yun ang importante, madali magsalita eh. Like for example lang, yung tinatawag about drugs. No? On record, ang nakumpiska, ito yung on record, is 33.8 billion. 33.8 billion. The biggest in the history of the Philippines. The first 2 years ng ating Pangulo. Yan ang pinakamalaki. No? And that's of any Philippine president. No? Yan, 33.8. At yung mga nasa alitagtag, no, nakakulong po yan ngayon at may hearing po yan. Yan ang malaki, 1.4 tons. Yung sa Maynila, halos isang tonelada. Yung sa Baguio, kalahating tonelada. Nakita ko yan in 2 years, no, talagang nagtrabaho ang ating kapulisan po dyan. No? At yan ang makikita mo, yung datos ang importante. Kasi importante, matutukan mo yung mga pulis ng gusto at you just have faith with them. Kamukha, bago ko umalis, sa totoo lang, medyo kinabahan ako. Marirecall nyo ba yung Pastor Kibuloy? Hindi ba? Ay, opo. Grabe. Hirap na hirap tayong mahuli si Kibuloy eh. Yun. Kung hindi namin nakita, yari kami. Sigurado yun. Di ba? Pumasok ka na roon, matagal ka roon. Yun ang sinasabi ko, you should have faith in your ating Pangulo. Napakabait po ng ating Pangulo, nakatutok siya, he had faith sa ating kapulisan. You must have faith. Otherwise, you go down with them and you go up with them. Yun ay ehemplo dahil hanggang ngayon may na-receive pa akong demanda last week tungkol dyan Ano pong demanda? Dahil pinasok namin, hindi ba? Pagpasok, marami na katakot-takot na demanda. Ako, si General Marbil, si General Torre, part yan ng trabaho. Maski private person na ako, nakatanggap pa rin ako, okay lang yan. Secretary ako, harapin ko po yan. Pero isipin nyo, hindi namin nakita, ako po, kawawa si Torre, kawawa si Marbil, at ako siguro, magre-resign na rin siguro ako para pero ayan, nakita naman natin, all the while, tama ang intelligence report, ando si Pastor, and justice is served. No? Ganun po yan. Tiwalaan po yan. Ayan. Tough pero compassionate. Like pagsundo kay Alice Go sa Indonesia. Hindi. Ikaw talaga. Para sa ating mga nakikinig, para sa ating mga nakikinig, para na maunawaan ninyo yung pong pagyayari. Yan kay Alice Go kasi, ako yung nasa Naga noon at nasa Kamsur, may bagyo rin. Ganito rin. Nagbibigay ako ng tatanggap ako ng tawag. Ang sabi sa akin pumunta kang Indonesia. Ako bakit? Dahil papakawalan si Alice Go, nakuha ng Interpol. So, tumawag ako sa Pangulo, no? At tumawag ako. Pumunta ako Maynila at kumuha lang ako ng damit ko. No, at sinama ko na si General Marbil kasi wala na akong makukuha ang aeroplano na pabalik paano mo iuwi yun? So, tumating kami roon siguro mga alas 3 na ng umaga. Konti. Tapos nakipag-usap kami sa mga general, nakumbinsi namin na i-turn over. Kasi isipin mo kung di namin naiuwi, nako, katakot-takot na bashing yan. Kung pupunta ka roon, baka na. Ayun, nung nakita ko ngayon si Alice Go, sabi ko, ikaw pala si Alice, no? Ganyan-ganyan. Pagkatapos, sabi niya sa akin, Sir, may papatay sa akin Kaya yan, nakita niyo, Indonesia po yan. Kasi may nagsasabi, walang handcuff. Sa Indonesia po yan. Sila po yan. Ngayon, sabi sa akin, Sir, may papatay sa akin. Baka pwede kang makausap, pati si Marbil. So, lumipat kami ni Marbil sa kabilang kwarto. Ayan, kausap ko siya dyan. Diyan siya nagsabi. So, lumipat kami sa kabilang kwarto, kasama yung mga ibang pulis. At nung nakaupo kami, kinuha ni Marbil tong cellphone niya. Tinatape niya. Sabi ni Alice Go, wag.
Sabi ni Marbil, importante kasi may papatay sa iyo eh. Tama nga naman, baka may mangyari. So ang ginawa para document, kinuna ng picture kami. So ako naman, syempre, may picture, nakatingin ka sa camera. Hindi ko naman alam na yung katabi ko nakaganon. Di ba? Naka-peace sign. Para lang maunawaan ng ating kababayan. What is important, after the event ay naiuwi namin si Alice Goo. No? And we would like to thank the Interpol dahil nauna dyan, kung matatandaan nyo, si Cassandra Ong, no? At si Sheila ba? And Cassandra. Yun na tumulong sa atin doon. No? Tsaka given na yun, Secretary, pagka nagpa-picture tayo. Pag nagpa-picture ka kasi automatic ngingiti ka eh. No? Parang nagiging ano na yun. May walking. Saka hindi ko naman nakikita kung ano ginagawa niya. Nakatigil lang ako sa camera. This is actually documentation. No? Kung makikita niyo. Just to explain things lang. Yes po. Okay, pero Secretary Abalos, sir, ayan, ang tanong, from Mayor, DILG Secretary, bakit gusto niyong pumunta sa Senado? Di ba magulo ang Senado? ano ang plano niyo pagka mapunta kayo ng Senado? Ano ang plano niyo, Secretary Abalos, sir? Well, ang dami ko ng pinanggalingan. Naging mayor na ako. At least mission accomplished. Naging congressman ako. Okay naman yung naging congressman ako. Nagpasa ako ng amendments sa UNA law, ng Development Action Law. Yung MMDA ako, nakita nyo naman, just during COVID, isa sa pinakamabigat yun dahil ultimo magulang ko na namatay puro, no? Tapos kailangan labanan mo pa COVID noon. Tapos naging DILG ako. Siguro naman, nung umalis ako sa pwesto ko, mission accomplished na rin ako, nagawa ko yung dapat kong gawin. So this is a new frontier. Nakita ko yung dapat gawin ng mga gaps sa ilalim, dapat baguhin ng mga batas nito at abogado po naman tayo, no? At nakita ko na siguro kako itong posisyon na to ay ito naman ang titingnan ko nang sa ganoon ay yung mga nakita ko sa ilalim ay magawa natin ang paraan naman sa Senado. Ayan, Secretary Abalos, sir, maraming salamat po and good luck. Magandang umaga po at pasyalan niyo raw si Alice Goo sa City Jail. Manibis kayo. Thank you so much. Thank you po, Senator. Yan, future Senator Attorney Benher Abalos. Hindi tayo pinuntahan dito ni Sec eh. Oo, Sec eh. Natapos hindi mo kami pinuntahan dito eh. Thank you, Sec. Thank you very much, Secretary. Former DILG Secretary Benher Abalos. Sandali lamang, Ninong Sherwin, dyan sa may Pasay. At kumusta naman ang blood sugar mo, Secretary Abalos, sir, ha? Yan, sweet ka ba? Pagka may diabetes bala kay sweet, parang di naman. Ba't di ba sweet si Tunying? Ayan, tanungin natin yung asawa. Kasi parang hindi lakay eh. Hindi ba? Maldito eh. Maldito ba? Baka nakikinig sa atin ngayon, mapapagalitan yata. Pero kung problema ang blood sugar level po niyo mga kuya, mga ating mga lola, huwag masyado mabahala. Kayang-kaya yan, ha? Ihi ba kayo ng ihi? Uhawin. Naku, pagka pumapayat po kayo at parang laging gutom ba? Naku, yan ang ingatan dahil maaring diabetes na po yan. At baka mauwi po sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makiiwas ng anumang sakit, abay mag-exercise. At kailangan tamang pagkain. At pwede mo rin sama ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil sabi ni Professor Boy Benessa, Oy Ninong, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili at magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, dyan po ay tinatawag na with the power of 9 herbs in 1 capsule. Mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibil po yan sa Mercury Drug, sa Watsons, at available na rin po online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Standby, Sherwin. Ay, Lakay, may babatiin muna tayo eh. Nag-message Sino? yung kasama natin si Edniel Parosa. Ano sabi? Pabati daw ang PNP Press Corps sa Camp Crame tuwing umaga naka-tune in sa DZRH. At special mention daw kay Edwin Balasa ng Abante. Wow, Ba, fan daw ni Sister L. Sino si Sister L? Char. Shout out po sa inyo dyan. Aba. Good morning po. Maraming salamat sa panonood sa amin. Nakakahawa ka naman. Di bago makalimutan, debatiin natin ito. Si Worsi, ha? Yan, Worsi Pool, ha? Ang Associate Justice ng Court of Appeals, Justice Max De Leon is the name. Wow! Binabati ng mga kapwa-justice sa CA, ayan, at mga members ng Hustisya Masonic Lodge, ayan, Justice Max De Leon, abay sabi ng mga brethren ni may the blessing of heaven rest upon you. Wow. Happy birthday din Jet Capinya ng RCBC. Binabati ni Mista, ang kanya dating boyfriend. Ayan, si General Alex Capinya mula sa Sandigan 82. At happy birthday din kay Mista Asek James Melad. Aba, Mista, happy birthday. Happy birthday po. Mista Rudy Juanito. Ayan, at congratulations daw kay Attorney Orlidi Mista, ayan, champion sa Class A ng second RKA Golf Cup sa Camp Aguinaldo kahapon. Ba, congratulations. Congrats Ren, successful ang iyong fundraising golf tournament kahapon. Pero yung mga maglalaro ng golf sa Intramuros, ayan, may welga ang Makati. Bakit, Lakay? Abay, binawid ang kanilang mga bonus saka 13-month pay. Ayan. Bawal yun, no? Hindi yan. Abay, pinoprotesta yung kanilang master caddy nila. Hala, bakit? Bakit daw, Lakay? Abay, masyado raw malupit. Kunting problema lang 1 month suspension, 3 month suspension. Ay, grabe naman. Ay, di ba pwedeng warning lang muna? Oo nga. Ayan, may gano'n naman, di ba, Lakay? Ayan tuloy yung mga caddy. Ayan, nag-welga dyan sa Intramuros Golf and Country Club ba? Kaya mga players ngayon dyan, mag-go-golf. Walang caddy. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:59. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo! Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po! Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, ang Christmas bonus ating inaasahan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, tunay natin itong kailangan. Yan po ang huling birit mahabigan ng singa ng Aegis. Si Mercy Sunot, Sister L, ha? Siya pala ang kumanta nito, yung Christmas bonus, ha? Tayo nakiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Mercy Sunot ng Aegis na namatay po sa sakit na cancer. 48 years old, batang-bata pa, Sobrang Sister bata L. niya pala. Ito yung binibirit ni Sherwin pagka-Christmas party natin eh. Yan. Yung mga pampapaos, di ba? Hindi niyang bumirit eh. Ayan, napaala sa mga employers daw po, Christmas bonus, huwag kakalimutan, ha? At wala pong bawian ng Christmas bonus. Dahil po ng 13th month pay. Sana ay ibigay niyo na. Christmas bonus pa more! Lakay nung gusto mo, maagang Christmas bonus o medyo late na Christmas bonus? Ay, tama lang. Huwag naman masyadong maaga kasi pagdating ng Pasko, wala na. Ako ang gusto ko, Lakay, dun sa gitna lang. Ay, sakto lang. Sakto lang. Oo, mga pero wag naman masyadong maaga 2 po. weeks before Christmas. Ayan. Huwag sobrang maaga kasi. Pag Pasko na, malungkot ka na. Ayan, para mga taga Metrobank, ay Grace Kujamat, ayan, mga taga Metrobank, masyadong maaga si bossing Arthur T. November pa lang, binibigyan ng Christmas bonus. Kasi daw, Lakay, meron pa namang 13th tsaka 14th month pay. Okay lang kung may ganon. Ninong Sherwin Alfaro, sinong bibigyan mo ng regalo dyan sa may Pildera, Pasay City? Sherwin. Yes, Lakay, ako dito sa Pildera, Pasay City, talaga namang abang na ng Christmas bonus. Itong mga staff ng First Love Coffee Shop, yan. Lakay, First Love Coffee Shop, ha? Pagpasok ko kanina ito, naka-blue po, naka-pink.
Ba, ganda ng coffee shop ni Kuya, ha? Ayan, ni ate pala. Ayan, oo. May Jim's Coffee ba dyan? Ayan. May, naghihimay ng malunggay. Ano ba himay ni ate? Pwede yan sa bagong panganak. Ayan, yun. Nanonood pala ng Si ate, Facebook. kaya lang, ba't wala tayong audio? Oo. Sherwin. Wala audio, Lakay. Ayan, okay na, meron na. Ayan. Ganda ni ate. Lakay, ano pangalan mo, Mami? Valerie Baccini po. Si Valerie Concepcion, Lakay. Oh, Valerie Concepcion. Si Valerie Concepcion, artista. Si Valerie Concepcion mo, artista. Si Valerie Baccini, ba't po Baccini? Parang Italian po, pero Ilocano po mga angkan ko. Ilocano kaya. Kamiling Tarlac po, Kamiling Tarlac. Kamiling Tarlac. Kina Secretary Gibo. Baccini. Baccini. Valerie Baccini. Palagi kayo nakatune sa Disa rin. Opo, tuwing umaga po. Tuwing umaga habang naghahanda sila ng kanilang mga panindang ulam, nakatune sa Disa rin. Sino pa rin yung sa tuwing umaga? Marami po, 3 po sila. Isa na po si Lakay Deo. Ayun, I love you, ate. Yung 2x2 po hanggang sa programa po ni Chadeli. Lakay Deo. Nanonood nga Lakay. Bigyan ka agad na ginaldo si ate. Thank you po, umagang pamasko. Okay, tama. Hindi lang 1,000 pesos sa dahil lalo ka pang gaganahan dahil meron ka pang kasamang vitamin E. Ayan, tagay-tagay habang naghihimay ng malunggay. Ayan. Hindi lang vitamin E ang mapapagana sa'yo dahil gaganahan ka na dahil meron ka ng Nutri-Buena basket ng DCRH. Thank you po sa DCRH kay Lakay Deo. Sa DCRS po yan, ate. Ayan. Kaltas daw kasi sa'yo yung Lakay. Lalong puputi dahil hindi ka iinom ng glutathione, pero puputi ka na lalo kapag ginamit mo ang DCRH umbrella. Salamat po, maagang pamasko. Salamat po. Yan po ang payong na pwede nyo gamitin habang nagluluto kayo. Ha? Para hindi kayo mainitan. Huwag nila itatapat sa kalan, masusunog. Ha? Maraming salamat sa pag-tune sa Disa rin. Maraming po salamat sa kay Deo. Merry Christmas. At sa DCRH po. Maraming salamat, Ate Valerie. Ganda naman ng pangalan. Valerie Concepcion. Very artista. Ayan. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Yan, maganda po kayo sa umaga, ate. Ayan, okay. Lakay, dun sa mga, ayan, alam mo ba dito sa kanyang coffee shop, meron din nga mga, ayan yung usong-uso ngayon, Lakay, ikaw na magluluto ng noodles mo. Ang taray naman. Kasi lutuan, o di ba, lalagyan lang yan ng hot water. Tubig. Tubig. Tama. Tubig na yan. Ipito-pito lang sa may kasama ng tubig, Lakay. Sasala mo lang dyan yung kaldero. Tapos lalagay mo yung mga noodles kung anong gusto mong noodles na lutuin. In 5 minutes, pwede ka na kumain. Wow. Ang social yung parang coffee shop ni Kuyang Jong, Jong Francisco, Bukod dyan, Lakay, meron pa siyang menudo, yan, mga lutong ulam, Pilipino. May ampalaya, yan, luto na ang ampalaya. At may coffee na pa. Ginugutom mo naman kami. Diba? Wala pa kaming almusal dito, Sherwin. Kaya naman, kung nais mo hanggang 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH Malakas promo. Siyempre, Pasto Panalo promo. Ice number 6, Sherwin Batavara DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Congratulations sa ate Valerie Concepcion. Samantala, hatawin natin ang mga report. Sandali lamang at baka makalimutan natin. Birthday din pala ngayon ni Engineer Sister L. Sino yan? Si Engineer, nanonood pa sa atin sa US of A, ha? Ay, umaga na ba ngayon doon o gabi sa Massachusetts, USA? Engineer Noli Mendoza, happy birthday po. Ayan, tignan mo nga naman ha. Ang layo-layo, nagpahabati pa sa DCRH. Gabi din ngayon, Lakay. Gabi ba? 8:08 p.m. Binabati ni Kuyang Colonel Joseph Datora. Happy birthday din kay Colonel Joseph Fos, manangan ng Philippine Army, Colonel Fernando Encot, Colonel Jojo Del Rosario at Major Ruth Pedregosa ng 10th Infantry Battalion niya sa Davao de Oro at kay Delphine Rosario. Happy birthday!
Uy, nga pala, dito pala sa atin ha, si Romy Gonzales. Birthday pala ni Romy Gonzales ngayon, Malu, ha? Alam bang Birthday niya ba ngayon? paalmusal si Romy Gonzales? Imposibleng hindi alam ni Tita Malu pagka ayan. birthday. Hindi. Hindi niya daw alam. Hindi ba Nako, alam? lagot ka Tita Malu, hindi mo Pinapaalam alam. ko na, yan. At saka si kapatid ni Jennifer Flower Simon, si Director John Simon ng Bureau of Customs. Ayan. February 30 ang birthday niya. hindi kulang sobra yun Ba't nagpapabati rito? Ayan. Ayun, si Bobby Cruz pala ng Drama Department ang may birthday ngayon. Kaya sabi ni Anching Cruz saka si Abby at Phil Cruz, sagot na rin niya ang breakfast natin. Ayan. Happy birthday, Bobby Cruz. Report mo na kay Giselle. Unang araw ng job fair ng DOLE para sa POGO workers. Ito yung mga nawala ng trabaho lakay matapos nga ipagbawal na ang POGO dito sa bansa. Dinagsayan lakay dyan sa may Mall of Asia dito sa Pasay City. Pwede ba mag-apply yung mga Chinese na ano? Yung na-display. Siguro kapag mayroon naman sila working permit, visa na yung legal lakay, baka po pwede, diba? Pero alamin natin ang buong detalye mula kay RH15. Giselle Ricafort, gaano karami ang binuksang trabaho para sa mga na-displaced na mga kababayan nating dating POGO workers? Giselle? Sister El, lakay dinagsanga ang unang araw ng job fair ng DOLE dito sa Music Hall ng Mall of Asia sa lungsod ng Music Pasay. Mall. Mahigit 10,000 trabaho ang alok ng DOLE para sa mga manggagawa na apektado ng total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators at sa IGL o Internet Gaming License. Ayon sa DOLE National Capital Region, 55 ang participating employer na nasa iba't ibang sektor. Kagaya raw yan ng BPO, sales at retail, transport, construction, logistics at maging sa accommodation. Tatagal hanggang bukas itong job fair mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kailangan lamang magpa-pre-register ang mga interesado sa projectdapat.com at maganda ng resume at iba pang kinakailangan na mga pre-employment documents. Umapela si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma sa mga employer na mga POGO worker na bigyan sila ng panahon yung mga manggagawa upang makapag-apply sa job fair o makahanap ng trabaho bago matapos ang kasalukuyang taon. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam sa ilang job seeker na yung iba nangangamba sa kani-kanilang mga separation pay. Tulad ko po na 32 years old lang po ako. Babagal po ako kung matatanggap ako sa ganito ng Pilipinas kasi pag kasi sa mga ganitong trabaho may mga age limit kasi kaya po babagal. Siguro po yung separation pay namin sana magbigay sa amin ng mga agency lang. Yun po yung gusto namin ilapit sana sa to. Ayun, separation pay. Para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort mula sa MOA. Merry Christmas. Oh, Papa, Papa. Merry Christmas! O nga pala, di natin na to hanggang ano oras ba yung job fair dyan? Maghapon ba yan? Oo, nga pala, no? Hindi natin natanong. Tanong yung mga Lotto King kung hanggang ano sa yung job fair, baka mamaya yung mga Tsaka, hindi kababayan natin pupunta pa doon. Oo, hindi pala natin natanong lakay ano-anong klase bang trabaho ang pwedeng applyan. At saka yung mga hindi naman taga-POGO, pwede bang mag-apply din dyan? Yung mga ano talaga naghahanap ng trabaho. Ayan. Pero bati mo rin ng happy birthday si Kuyang Tony De Jesus at pakiget well soon na rin. Nako, bakit naman ganyan? Birthday pero may sakit. Ayan, pagaling Kuyang Tony De Jesus, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Jojo Atienza. Happy birthday kay Mika Salarsa. O si Mika birthday pala, ba't di nagpaparandam ito? Ha? Si Oka Madamba, ay Oka, happy birthday. Binabati ni Ate Jenna. Ayan, at Lisel Fua. At happy birthday din kay Brada Carl Nitura at Brada Friedrich ng TLK. Director Josel Obensa. Konsehal Pinggoy Lagumbay, happy birthday. Aba, Kuya Ronald Garcia, yan, galing-galing mo naman. Galing mo sa raffle. Engineer Fred de la Cruz, Boss Bing Alvarez. Aba, Boss Bing Alvarez, happy birthday. Ha? Pinabati ni kong Roy Loyola at Mayor Aldrin San Pedro at si Bossing Engineer
Fred de la Cruz. Happy birthday, Kuyang Mon Alcaraz. Uy, mula kay Berosiful Ed Alcaraz. Oy, Kuyang Apo Ed Alcaraz. Naimbag bigat mo, Apo. Kumusta ka na? At happy birthday din kay Sister Leonora Divina ng TLK, Edwin Co. at Attorney Alberto Hidalgo at si Kuyang Colonel Magtanggol Panopio. At Princess Malapitan, happy birthday. At binabati natin ang good luck, Konsihala, ha? Konsihala Mafi Soler Darosa. Aba, tumatagpo pa lang konsyalito ng Makati. At happy birthday pa rin kay Japs. Aba, birthday pa rin ni Japs. JP Tor ng RH TV Tech. At ganoon din kay Francis. Birthday ba ni Francis ngayon? Francis Quaco at Eloy Baltasar. Happy birthday mga kapatid. Ito muna ang report. Ay, Lakay, wait lang. Yung job fair pala dyan sa Mall of Asia hanggang 9 a.m. hanggang mamayang 4 p.m. at bukas ulit 9 a.m. to 4 p.m. Ayun. Standby, Boy Gonzales Lacuna mula sa Divisoria. Aba, anong sabi ng ating wala bang magpuprotest sa mga taga-Divisoria, mga namimili dyan tungkol sa direktiba ng Pangulong Marcos na kailangan huwag magharbo ang ating Christmas party at yung ibang portion dyan ay ipamahagi natin, ibigay nating tulong sa ating mahabayang sinalanta ng bagyo. Standby, Boy Gonzales Lacuna. Standby, sino nandiyan sa'yo? Wala na, Lakay. Wala na ba? Tapos na ba si Dalagang Bukid? Oo, Lakay. Yung kanyang report niya ay yung job fair. Standby, manang Milk Rigunan. Ano ang latest sa Kamara? Talaga namang itong sina Congressman Kong Hun at Congressman Ortega, ha? Pinapahanap si Mary Grace Piatos. Ang tanong, sino si Mary Grace Piatos? Pagka narinig ko yung pangalan niya, ang naiisip ko junk food. Kaya nga, yan, masarap yan pagka nanood ka ng Netflix. Yes, anong favorite na flavor mo, Lakay? Barbecue. Barbecue. Ako, sour cream. Oh, sarap. Nag-promote. Bayad-bayad. Hindi po. Ayan, V-cut ba o ano, ha? Iba pa yun, Lakay. Lace. Ayan, mamahalin na yung lace. Ayan, imported yata yun. Yung lace, Lakay, yun. Yung piatos lang tayo. Piatos. Doon tayo sa afford ng bayan. Pangmasa yung cheese curls. Cheese curls. Yung matataba na, matabang yun, Lakay. Yung pwede yun sa mga bata. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:16. This time check is brought to you by Bishop, Sister L, nakikinig pala sa atin. Ayan. Si Bishop Buddy Ballesteros. Abay, napahinggan din niya yung ating man on the streets, ha? At yung panawagan ng Pangulong Marcos na gawing simple ang mga Christmas party ngayong marami tayong makabayang sinalanta ng bagyo. Ayan. Ang sabi ni Bishop Buddy Ballesteros, abay, where's Master Kuyang Deo? Sabi niya, ha? Ayan, nakikinig ako sa inyo. Ayan, yes, we strongly agree. Ayan, agree daw sa panawagan, direktiba ng Pangulong Marcos na gawing simple ang Pasko, ha? At mag-ambag sa ating mahabang sinalanta ng kalamidad. Napakasimple nga ng unang Pasko at wala talagang garbo. Ayan, sa gitna ng kadiliman ng mundo ay pumarito ang Panginoon upang pagkalooban tayo ng liwanag. Ito ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang magbigay ng pag-asa sa lahat ng tao. At nakikisa ang buong Iglesia Filipina Independiente sa paglilikom ng pondo at mahagamitan upang maitulong sa mga nasalanta ng bagyo from north to south. Ayan, ingat po tayo lagi and God bless. Maraming salamat. So mote it be, Bishop
Buddy Ballesteros ng IFI at Mandaluyong Masonic Lodge. Ito na ang Monday Street. Ano ang damdamin ng ating mahaba dyan sa may DV, Sister L? Oo, dyan sa Divisoria po sa lungsod ng Maynila. Alamin nga natin kung pabor ba ang ating mga kababayan sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na iwasan na po muna ang marangyang at magarbong Christmas party. Alamin nga natin kung ano ang damdaming bayan ng ating mga kababayan dyan. RH29 Boy Gonzales. Boy G. Boy. Abala yata sa pag-shopping eh. Boy Gonzales E. Lacuna, Dumagoso Versosa. Ayan, Boy Gonzales Lacuna. Ayan. Nawala. Ayan. Nawala si Boy G. Natabunan. Baka naman lakay may binili. Natabunan na yata ng ibibigay sa ating regalo eh. Ayan. Tingin ko may dala na naman yan si Boy G Torotot. Bata magpaparaffle ba si Boy Gonzales ng ng Torotot sa Torotot Pasko? na hinipan na. Pwede ba yung lakay sound check ng Torotot? Hindi na. Ay, okay na rin si Boy. Boy G, kumusta ang sitwasyon sa Divisoria? Ano ang damdamin ng ating mga kababayan dyan? Maani nga ng positibong reaksyon ang publiko sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensa ng gobyerno na iwasan yung mga magastos at mga magarbong Christmas party. At marami na rin ako nakausap ng mga vendor sa Divisoria at approve sa kanila ang naging direktiba ng Pangulong Marcos. Si Cathy katabi ko, ano reaction mo doon na Cathy? Yung wag na maging magarbo at magastos. Tama naman po yung para sa akin po. Para kahit yung paano makatulong kasi kawawa naman yung mga binagyo. Yun na lang nga asa nila yung tulong na manggagaling sana sa atin. Yun lang po. Hindi na po kailangan siguro, hindi na uso sa panahon ngayon yung magarbo, magastos na party. Dahil sa may mga nasalanta nga. Itulong na lang doon. Itulong na lang po yung iba kung gustong magbigay. Malaking bagay po yun sa mga binagyo. Mga bayanihan. Po yung mga gano'n. Yung kusang loob. Po. Kung nasa kanila naman po yun, hindi naman lahat na kasi tradition na rin po sa atin yung may party talaga yearly. So, para sa akin, wag na magparapol ng kotse. Oo nga, lalatay. Kung nandyan, iparaffle yan, tapos ibenta, tapos yung proceeds, i-donate. I-donate. Si Manong, ano pa pangalan niya Manong? Dani, si Manong Dani. Ito yung tindero ng mga tuyo sa Divisoria. Sarap. Ito yung reaction niya sa direktiba ng Pangulong Marcos. Tama naman yan para makatulong naman tayo sa kapwa natin mahirap. Konting tipid-tipid lang konti. Ayan. Salamat. Yan si Manong Dani Lakay Deo at Sister L dito sa Divisoria Market. Tama yan Lakay para yung tulong-tulong sa bayanihan para sa mga kabayan natin na salanta ng bagyo. Napakaganda yan sa pagdating ng pagdiriwang ng Pasko. Ito si Marami na bang taong namimili dyan sa Divisoria, Boy? Sandamakbang na ba? Marami na. Marami na paghapon, Lakay. Paghapon, bandang alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, dinadaksana ng mga kababayan natin itong Divisoria na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. At siyempre Lakay, ilang linggo na lamang, December na, ay dinudubog na ng mga kababayan natin itong Divisoria, lalo na yung mga pamasko ng mga kababayan natin dito sa mga namimili sa Divisoria Market. Okay nga, Rud. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Watch for the breaking of day. Whispering hope. Ayan, huwag mawalan ng pag-asa mga kapatid.
Samantala, dumaon na tayo dun sa lugar na grabeng sinalanta ng bagyong Pepito. Nandun si, andyan na ba, dumating na ba ang Pangulong Marcos sa Manoy Ruel? Ha? Ayan, ang probinsya po ng Catanduanes. Darating si RS number 18, Ruel Saldico with, kasama pala si Kuyang Gob. Governor Joseph Boboy Kuwa ng Catanduanes. Manoy Ruel, Diyos marhay na aga sa Indugabo sa Manoy. Okay na ba yung nakabigol ko? Oo, Perfect na ba? lakay. Ayan, Diyos maray na aga, Manoy Ruel. Okay, dito na si Governor Joseph Kuwa. Saglit lang istorbo lang natin na may meeting lang siya. Meron na kayo si Governor Joseph Kuwa. Governor, kumusta po ang pakiramdam na darating si Pangulong Bongbong Marcos ngayon po? Of course, kahit tinamaan kami ng support typhoon, malungkot kami. Pero of course, nabubuhayan kami ng loob dahil parating ating presidente at kahit papano ay baka may magandang balita na iabot na tulong sa ating lalawigan ng Catanduanes. Apo, Mayor Lakay, tanong mo kay Governor Joseph Kuwa. Ayan, Kuyang Gob Joseph, ayan, grabe pala. Anong taon ang pinakagrabing tinamaan po ng bagyo dyan? Panganiban o Bagamanok? Well, unang-una magandang araw po sa inyo, Kuyang Deo, Kuyang Sister Ma'am Elaine. Good morning po. Ang Panganiban kasi is part of the municipality of Panganiban is part of the north side of Catanduanes. But ang north side po is umpisa tayo sa Higmoto. Ang tinamaan ng Higmoto, then magkalapit lang kasi yan then municipality of Biga, Panganiban, Bagamanok, Pandan, and Karamuran. So yan po ang lubhang tinamaan ng bagyong Pepito. Ayan, maraming mga bahay daw, more than 500 houses daw po yung binasak ng bagyo Gob Joseph Kuyang, sir. Hindi po. It's to date, I think ang recorded namin na totally damaged is more than 4,000. Ha? 4,000? Hindi lang 500? Partially damaged. Partially damaged ay 4,000 houses. Grabe, oo. Super lakas po ba yun? Totally damaged is more than 4,000. Yung more than 4,000 po yung totally damaged. Yung partially damaged po ay I think mga 2,000 plus. So total ng 7,000. Ang laki ng total damage Gov, 4,000. Grabe ang lakas po ba nung tumamang bagyo dyan sa inyong bagyong Pepito, Gov Kuwa, sir? Malakas. Sustained wind is 295 and gustiness is 315 kph po. Ganun po kalakas ang tumamang bagyo sa amin. Mabuti, Gov, wala pong namatay. Walang casualties, ano po? Very effective po yung preemptive evacuation namin. Oh, galing. At yung campaign namin talagang bandilyo ng Bureau of Fire, yung mga lahat ng uniform personnel, tulong-tulong kami, yung mga barangay officials, mga tanod, para magsilikas yung mga tao before dumating yung super typhoon. Kaya yun po ang dahilan kung for the first time, isang super typhoon ay nagkaroon tayo ng zero casualty. So anong tulong ang hingin nyo sa presidente ngayon, Governor Kuyang, sir? Ayan, grabe pa ang pinisala sa inyo. Opo. Yung sana of course, aside from relief goods, nagpapasalamat kami sa national government dahil sa maagang tulong ng DSWD kay Senator Rex, kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang tulong sa relief goods na kung saan yun po ang agad na nakarating sa amin. At sana naman sa ibang ahensya ng gobyerno, talagang kailangan namin ang mga hardware materials like GI sheet o yero, plywood, mga kahoy or lumber. Sana panawagan namin sa DENR na mabigyan kami ng moratorium sa mga natumbang kahoy para magamit ng ating mga kababayan para mapaaga yung pag-aayos ng kanilang mga bahay.
Naku, pati pa sa poste ng kuryente, Governor Kua, sir, bagsakan din po, mga puno. Nakita namin Oo sa nga. video po ninyo. Opo, hanggang ngayon po wala kaming kuryente sa Catanduanes. Pero Governor Joseph Coyang, sir, papunta ang presidente ngayon. Kumusta po ang Virac Airport, yung airport ninyo? Ayan, pwede ba lumanda aeroplano ng presidente? Pwede po, nag-resume po ang commercial flight namin kahapon. Dahil yun nga, yung Virac is sa gitna po ng, yung capital town of Virac is sa gitna po ng Catanduanes na hindi masyado tinamaan. Ayun. Okay, Governor Coyang, sir. Maraming sana po. Alam po namin na busy kayo. Parating na ang presidente. Ayan, ayan nyo, kami rin po dito sa DCRH. Ayan, through Operation Tulong, ay mananawagan din po kami ng campaign na tawag nito. Mag-fundraising po kami. Ayan, fundraising para po sa inyo dyan sa Catanduanes, Governor Kua, sir. Good morning, Kuyang, and good morning. Diyos mabalos. Diyos Ingat po mabalos kayo. po, Gov. Ingat po. Diyos mabalos din po at sana sa pamamagitan ng iyong programa, magkaroon ng donasyon sa aming lalawigan ng Catanduanes. Nako, ito, Governor Kua, sir. Ayan, pati ang Grand Lodge of the Philippines. Ayan, sabi ni Grandmaster Ariel Kayanan. Ayan, sa tulong din ating mga brethren sa mga iba't ibang lodges ay bibigay din po ng ayuda sa inyo dyan sa Catanduanes. Salamat po. Ayan, Governor, thank you and good morning. Manoy? Thank you po, Gov. Ay, sana po. Thank you po. At restore ba natin si Governor, may mga meeting, nag-singitan tayo. So mula dito sa Kapitolyo Provincial ng Catanduanes, ito si RH1 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manoy. Ruel Saldico mula po dyan sa Kapitolyo ng Catanduanes. Grabe pala, akala ko mga 500 lang yung mga bahay na sinira. Oo, grabe Lakay, 4,000. Kahapon actually Lakay, na-interview ko sa programang Public Service Hour, yung mayor ng Bagamanok at yung mayor ng Virac, Catanduanes. Sa Virac daw hindi ganun kagrabe, pero yung Bagamanok Lakay, ang sabi nila hindi daw nila alam kung paano sila magsisimula. Paano babangon ngayon? No? Dahil nakakaiyak Lakay. Yung nakita ko kahapon dun, yung para siyang gymnasium, totally Lakay, walang natirang bubong kahit isa. Talaga. Oo, lahat ng mga yero makikita mo nasa lapag. We can't go on. Tapos yung mga school Lakay, tatanong din natin Lakay. Actually Lakay, tanungan natin si Secretary Angara. Ano ba ang gagawin ng DepEd dahil maraming mga paaralan din pala dyan Lakay. Yung mga building nasira yung iba at natanggalan halos ng mga bubong. Tsaka yung mga libro, mga computers. Yung mga kailangan, school supplies gamit ng mga estudyante. Samantala mula sa Senado, ano kaya ang gagawin ng Senate President na isang Bicolano? Ayan. Actually, Lakay dyan sa Kamara pala yun. Kahapon, Lakay, ang Kamara nagpadala ng 24 trucks ng relief speaker, goods. Dyan sa Region 5. Ayan. Thank you, Mr. Speaker. Ayan. Sa Region 3 din daw po, Mr. Speaker. Kailangan din Lakay ng Aurora ng ayuda. Kahapon nakapanayam din natin yung Congressista Lone District ng Aurora, si Congressman Angara Lakay ang last name niya eh. Yes, kamag-anak yata ni Secretary Sani Angara. Ayan. Pinsan o uncle. Ayan. Pero sa Senado, pamunuan ng National Irrigation Administration NIA, kinastigo ni Senator Raffy Tulfo. Abay, bakit? Dahil sa ₱100 milyong hiningi para sa Balog-Balog Dam Project sa Tarlac. Ano yung Balog? May dam pala dyan sa Tarlac. Ayan. Alamin na report mula kay Aris number 28. Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, kinastigo ni Senador Idol Raffy Tulfo ang pamunuan ng National Irrigation Administration o NIA dahil sa pangolekta nito ng 261 million pesos taon-taon para sa repair and maintenance cost ng hindi pa tapos at hindi man operational na Balog-Balog Dam Project Phase 2 sa San Jose, Tarlac. Sa pagdinig ng Senate Finance Committee doon sa panukalang 47.5 billion pesos budget ng NIA para sa 2025, tinanong ni Tulfo kung bakit kinukuha nilang nasabing budget ngayong wala namang dapat silang i-maintain at i-operate. Nagpakita pa si Tulfo na makakuha ng mga larawan ng kanyang mga tawan noong November 7, 2024
at dito kitang-kita na hindi man tapos o gawa yung proyekto na dapat ay magpapatubig sa 34,000 hektarya ng sakahan. Paliwanag naman ni Senador Amy Marcos na siyang sponsor ng budget ng NIA. Ang pondo ay para sa pagpapanatili ng Balog-Balog Phase 1 project, ngunit kinontra ito ni Tulfo dahil sa 2023 budget ay malinaw na nakasaad na Phase 2 o para sa Phase 2 ang nasabing pondo. Dahil dito ay umatras na ang NIA at sinabing hindi na sila hihingi ng para sa maintenance para sa susunod na taon. Dahil pinag-aaralan ng NEDA na iatras ang deadline para sa pagtatayo ng nasabing dam sa taong 2028. Ngunit mula sa 14.5 billion pesos ay tataas na ang halaga nito sa 18.8 billion pesos. Maliban dyan ay nagkasundo din ng mga senador na investigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang NIA dahil naman sa mga nakatiwangwang na mga proyekto nito maliban sa Balog-Balog Dam Project sa Tarlac. Kasama din dito yung Bolo Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan at ang Macalelon Small Reservoir Irrigation Project sa Macalelon, Quezon. Narito yung bahagi ng pananalita ni Senador Rafi Tulfo. Wala ako nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So anong kaya nga napunta na sa NEDA, kaya napunta na sa at i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula ako naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So, bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sagutan ni na Senador Rafi Tulfo at Senador Amy Marcos hinggil sa proyektong yan ng National Irrigation Administration, ang Balog-Balog Dam Project sa lalawigan ng Tarlac. Raymond, anong sabi ng NIA? Anong sabi ng NIA? Ba't dinaayos yan? Tagal na palang project yan. Kaya ang dami daw problema sa road right of way, Mayor. Nakita ko yung record dito, parang 50 years old ng project ito. Yung proyektong ito, pinagkakakitaan lang. Ay, obvious pagka ganyan. Pagkakala ng ilan dito dahil hindi naman nagawa-gawa, taon-taon ay pinupunduhan. Bilyones na pondo ang naubos, wala pa naman yung tubig na inaasahan ng mga magsasaka sa lugar, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat Raymond. So, kumusta ang Senado ngayon? May hearing ba? Last day ng plenary deliberation, Mayor, ng 2025 national budget at nasa dulo na sila ngayon. Ang nakita ko na pinakamalaki na ito yung nasa listahan ay yung mga state universities and colleges, ang DTI, DSWD ang pinakamalaki at saka DPWH, ang yung DICT at pati yung kontrobersyal na PhilHealth. Hindi pa rin natapos-tapos dahil mainit pa rin ang ulo ng ilang mga senador sa presidente ng PhilHealth na si Ginoong Emmanuel Ledesma Jr. Mula sa Senado, ito si RH 28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Samantala, hatawin natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Report naman ni Manang Milky, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, nasa bansa na. Napipintong arestuhin kung patuloy na iisnabin ang pagdinig ng House Blue Ribbon Committee. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, posibleng arestuhin si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, kung patuloy na hindi sisipot bukas sa muling pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang House Assistant Majority Leader Jefferson Kunghun, dapat humarap na si Lopez sa hearing ng komite kaugnay ng 612.5 million pesos na confidential and intelligence funds ng OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Ang sabi ni Kunghun sa impormasyon ng komite, dumating na sa bansa si Lopez noong November 14 matapos pumunta ng Amerika sa bisperas ng hearing noong November 4 kung saan siya ay dapat na humarap. Narito si House Assistant Majority Leader Jefferson Kunghun. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya.
So ini-expect natin sa Wednesday, attend siya dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So ini-expect natin na susunod siya sa imbitasyon ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Ipinapaalala naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Sport kay Lopez, dapat siyang pumunta dahil nangako ito sa darating sa hearing na sa sandaling makabalik ng bansa. Una rito, 4 na opisyal ng OVP ang pinatawanan ng contempt ng komite dahil sa patuloy na pagbaliwala sa subpoena na humarap sa hearing. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Hindi natin natanong kung nakilala na si Mary Grace Piatos. Ang tanong nag-offer sila na 1 oo. million kung sino makapagtuturo. Ha? Ayan. Pero eto si Jundi Makuta, kami mag-offer yata ng 1 million. Ito lakay, 1 million na pabuya ibibigay sa sino mang makakapigbigay daw ng impormasyon sa utak at gunman sa pagpatay sa kandidatong Vice Mayor dyan sa Tantangan, South Cotabato. Grabe naman, ang aga-aga lakay. RH19 Jundi Makutak sa detalye, Jun. So, Mayor Lakay, handang magbigay ang sa halagang 1 million pesos itong Coronabal South Cotabato Congressman Dr. Peter Miguel sa sino makapagbigay information o matuturo sa ganang na ipatay kay President your stopping election. Yeah. June, konting pihit, walang putol-putol ka. Hindi maayos ang reception ng signal mo. Ito ba si Osorio? Ayan, Jose Osorio. Mukhang yun siya lakay. Medyo bata pa, no? At ito ba yung bahay? Pinasok yata sa bahay, di ba? Grabe, ha? Grabe ito. Ayan. June. Nawala na ng Balikan natin tuluyan si June Di Makutak. Daming bayan. Maraming salamat. Ayan, balikan namin June Di Makutak. At okay na. Ayan, okay. Please come back. June. Yes, Mayor and Sister L, nakahanda nga magbigay ng bounty sa halagang 1 million pesos itong si Coronadal South Cotabato Congressman Dr. Peter Miguel sa sinumang makapagbigay information o makapagturo o utak sa gunman na bumaril patay kay Barangay Chairman Jose Bobot Osorio na kandidatong Vice Mayor sa paparating na 2025 election sa bayan ng Tantangan, South Cotabato. Si Osorio, Mayor and Sister L ay kasalukuyang Barangay Chairman na nag-file ng kanyang kandidatura for Vice Mayor sa partido ni former Tantangan Mayor Benjamin Figueroa. Batay sa Tantangan Police Office, ang biktima ay pinagbabaril patay sa loob mismo ng kanyang tahanan kung saan malayang nakapasok ang gunman at dito natagpuan ang 6 na basyo mula sa caliber 45 pistol. Bari namang kinukundina ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang insidente at iniutos ang malalimang investigasyon sa kaso. Mula sa Central Mindanao, RH19 June Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, June Di Makutak. Naku, Secretary tuloy, Chairman Boy George Garcia. Abay, at ang PNP siguro maging alerto at ayusin na yung mga magkakalabang politiko. Magkaroon na ng peace covenant. Dahil ang hirap nito lakay, ang aga-aga may patayan na agad na nagaganapan. Ayan, sinabi mo pa, ha? Ayan, napaka-dirty talaga ng politics. Gusto lang maglingkod sa bayan, gusto pang pumatay. Kung ayaw ninyo ng may kalaban, huwag kayong tatakbo. Ayan, sabi ni Kuyang Colonel Ador Arevalo, mainit na naman ang ulo mo, ha? Mainit daw ang ulo mo kahapon. Ayan. Kasi lakay wala ka, kaya yung bubwit mo sa akin nagsumbong. Ganun ba? Sino ba yung congressman na binabalata mo sa Albay? Sino ba yon? Wala naman akong binanggit lakay, ganun ba? Sabi ko lang nandiyan sa Region 5 Ayan. Di ba rin natin si Police Captain Lidio Benigas, Deputy Chief ng Marilao PNP Station. Graduate pala. Wow! Master degree.
in public administration. Aba. Nakikinig daw sa atin ngayon. Captain Lido Benigas, ha? Mukhang gustong maging congressman ito, gobernador. Public ad eh. Public administration ha? Lakay, batiin ko lang din ng happy birthday si Isabel and Flordelisa Rosales ng Marinduque ngayon. Nanay at sister pala ito ng nag-iisang anak ng Supremo na si Florante Rosales. Ayan, kay Isabel, Nanay Isabel at sa kapatid niya daw na si Ate sino bang kapatid mo dito? Basta Isabel and Flordelisa daw Rosales ng Marinduque. Ayan. Happy birthday po at belated happy birthday din daw kay Consi Marvin Vinos ng Baras Rizal noong November 15 birthday niya. Ayan. From Irene Rosales and family. Happy birthday po. Bati-batiin ko rin si Noble June Arbas. Ayan. At Patsa Samaniego. Ay Kuyang Robert Faji Pahardo. Good morning, Noble Sir. Illustrious. At si Kuyang Maui Lazaro. Ayan, good luck mga brethren. At si Hussein Shamsuddin. At very worshipful ko. At good morning kay Kuyang Rodan Deliso. At ganon din si good morning Kuyang Robin Go. Aba yun daw Christmas party. Ayan, simple lang. Good morning Noble Greg Kayabyab. At ganoon din mga Kuyang Benhar dyan sa Cagayan de Oro City. At si Romela Cabanela at Kuyang Chester Gans ng NBI. Alam mo, Lakay, sabi dito, anyone willing to kill for politics, no matter how rich, is a low life bomb in actuality. Masyado naman silang Machiavellian. Dummy. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras ay hatid sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Oy, bati mo natin ng Merry Christmas si Ninong Manding Bahakan at Ninong Ben Alegre. Ayan. Sabi niya, bangon na masang Pilipino laban sa... Akala ko. Ayan, para sa mga sinalanta ng bagyo. At siyempre mahabigan ni para po sa mga nais magkaroon po ng fundraising para sa inyong mga Christmas party. Bagamat may panawagan ng presidente na huwag daw masyadong magarbo sa celebration ng Christmas party natin ngayon. Pero kung gusto magkaroon ng fundraising, abay samantalahin ang programa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa kanilang programang Bingo for a Cause para makalikom ng mas malaking pondo ang inyong grupo at maging ang mga LGUs para sa inyong fundraising activities. Ayon kay Ninang Maria Teresa Ocampo, siya po ang Assistant Vice President ng PAGCOR Bingo Department. Sa ilalim ng programa ay maaaring kumita ang isang organisasyon na hanggang 50% ng gross ticket sales. At maaaring magbenta ng ticket mula 100 pesos hanggang 1,000 pesos. Ang mga magpapalaro depende sa pagis na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa komunidad at samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag pa sa makabuluhang mga gawain. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, tawagan si Josie Dona sa 0917-8430-970 o kay Louie Cabanyero. Pwede tawagan o i-text sa 0927-320-6211.
Samantala, mga residente na nabotas, suportado ang panukalang batas ni Congressman Toby Chanco. Abay, anong panukala ni Congressman Toby? Ay, Kong Toby, ha? Kumusta ka na, ha? May kaugnay sa cyber security? Aba, oo nga, ano ha? Ano ba yan? Mababawasan na ba ang hacking? Pagka naipasa itong panukala ni Congressman Toby Chanco. Edwin, Aris number 23, Edwin Duque, please come in. Edwin. Pinasalamatan kanina ni nabotas Congressman Toby Chanco ang mga kawani at iba't ibang ahensya, mga pribado at mga sektor ng barangay na nakisa para sa palakasin ng cybersecurity sa bansa. Sinabi niya nagbababatas na malaking tulungan niya para sa pag-angat at kapasidad ng mga barangay na tulong nitong makapagbigay ng mga impormasyon o itong information technology. Tinukoy ni Chanco ang House Bill 150 na ukol sa pagtataguyod ng Barangay Management Information System o PMIS at House Bill number 10260, 10355, 10383, 10648, 10649 at Bill number 10797. Sinabi ni Congressman Chanco na ang chairman ng Information and Communication Technology sa Kongreso na malaking bagay ito para makatulong sa bawat barangay sa pamagitan ng mga opisyal ng bawat barangay. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Visa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Kaya lang din mo kunento kung paano gagawin doon sa panukalang batas. Anyway, good morning. Gusto mong, Sister L? Puro numero narinig ko. Ano yung lakay? Anong gusto kong gusto mong aso? Ayan, di ka mahilig sa pets? Kasi lakay yung, nila yung balahibo. Ganun ba? Di yung asong walang balahibo. Parang longganisa, skinless. Lakay, grabe ka. Ano naman cruelty yan? Ayan. Hindi, may mga asong ganun, di ba? Yung anong hindi breed ba yun? Balahibo. Yung hindi masyadong, tsaka yung hindi masyadong naglalagas, di ba, lakay? Alam pala ang Bakit? Ang mga aso pala, sister, yung mga alaga nakatulong pala ito sa therapy. Ayan, ginagamit na therapy. Sa bagay, totoo yan. Marami tayong kakilala. Lalo yung mga single, ayan, yung mga may edad na. Tsaka yung iba lakay yung mga walang anak. Ayan, may kilala ko diba? Niyan. Kasama sa kama kaya talagang, Tapos pagka sa mall lakay, may sarili siyang stroller. Naka-diaper pa yan. May sapatos pa. May shoes pa yan lakay. Naka-Adidas pa yan. May kakilala ako, sabi ko nga, parang yung aso nakakainggit. Bakit? Shower niya pa yung dog niya, talagang bonggang-bongga pa yung mga Pinapasyampoo pa yan, pinapagupitan pa yan. Parang masosyal pa yung aso sa akin. Pagkatapos naka-stroller pa yan, minsan magulat ka, akala mo bata yung nasa stroller. Aso pala. Aso lakay. Pero ang sabi ni Secretary Rex Gatchalian, mahilig pala sa doggy-doggy ito, ha? Ayan. Pet lover. Yes, sila ay magsasagawa ng programa na gagamitin ang mga aso bilang part ng kanilang emotional therapy. Ayan. For clients in mga kliyente ba? Ha? Ayan. So, saan ba gagawin? Saan ba gagawin ito, Secretary Rex Gatchalian? May bigay ba ka na aso? Ayan, poodle, German Shepherd, Bulldog. Huwag naman yung bulldog lakay. Matapang yata yung ganun Ayan, sa bagay totoo yan, ay sa mga alagang aso, mga walking lang ba? Lakay. Maraming ganyan Naka-ano rin yan, pampakalma. Ayan. Meron nga lakay hindi ko Mami Kai ba yung username niya sa online. Alam mo lakay, ang aso niya ay sobrang dami. Pero lahat ng aso niya lakay ay nakikinig sa kanya. At lahat ng aso niya ay kilala niya. Kapag tinawag niya yung mga pangalan, si Coco, ayun, "Hey Coco, punta ka na rito, magsusuot ka ng damit mo." Isa-isa yan sila lakay. Pag tinawag yung aso, lalapit sa kanya. Pag sinabi niya, "Huwag kakainin yung pagkain," lahat yan nakahilera,
hindi nila kakainin yung pagkain. galing Papakita ko naman, sa'yo ah. mamaya, Lakay. Ganun Nakakatuwa ba? tong Ayan. nag-aalaga na to ng aso. Parang mga anak na niya Lakay yung mga aso. Ayan. Na-memorize ko lang si Coco, yung isa sa mga alaga niya. Kala ko, Sister L, ha? Ayan, Lakay. Greg, ayan. Yung Malu. pangalan yung mga dog. At ingat-ingat po tayo mga kuya. Ayan, bilis ng oras. Kailangan na pala natin magpaalam na kain. At yan na po ang kabulan natin para tuntunan. Ay, good morning, Kuyang Colonel Ador Arevalo. Ayan, ating. Ayan, good morning, Kuyang Umubo na Boy Pique. Ha? Chill-chill lang ka dyan. Relax ka lang dyan. At sa ating mga kabayan, ayan, sabi po ng presidente, baka pwedeng ano yan, ha? Huwag mo na magarbo ang mga Christmas party natin. At tumulong sa ating mga kabayan sinalanta ng mga bagyo. Ako po si Dayo Makalma. Sister El po, Elaine Apit, shout out kay Kasoji Jimenez na nag-send ng mukha ng aso mo ba to, Kasoji? Ayan. Shout out po. Ito po si Sister El, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong. Magaling na ba si Wonder Woman? Ayan. Hindi ko pa sure Lakay, pero alam ko nagpapagaling wala pa. na siya. Ayan. Malapit na siyang bumalik. Na-overfatigue ito, nasobrahan. Nabawian ng kasipagan. Akala superwoman siya. Akala sa si Gal Gadot. Pagaling kami sa May at kailangan ng DCRS Operation Tulong at mga kabayan natin humingi ng tulong, may mga kapansanan, may mga sakit at kailangan ng mga gamot. Bye-bye! Ingat! Stay safe! 36 days before Christmas, mga ninong, mga ninang. Give love on Christmas Day. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.